Magandang araw, class! Muli ako si Mrs. A. At nandito ako upang ituro sa inyo ang unang paksa sa ikatlong module para sa unang markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikatlong module ay pinamagatang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng suliraning pangkapaligiran. Ang unang paksa nito ay pinamagatang ang disaster management. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa lesson video ito ay ang MELC number 3. Natutukoy ang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, na ibibigay ang katuturan ng disaster management. Ikalawa, nasusuri ang mga konsepto o termino na may kaugnayan sa disaster management. Ikatlo, na paghahambing ang top-down at bottom-up approach. At ikaapat, na ilalahad ang mga layunin ng community-based disaster and risk management. Kaya naman inaanyayahan ko ang lahat na maupo na ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson video ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa disaster management. Ang disaster management plan ay mahalaga sa paggamit ng isang ligtas na pamayanan. Ayon kay Carter noong 1992, ito ay isang dinamikong proseso na sumasakop sa pamamahala ng pagpaplano, pag-oorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol. Binigyan din ni Ondis at Rodito noong 2009 na ang disaster management ay tumutukoy sa iba't ibang gawain na binuo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad at hazard. At ayon naman sa Red Cross Disaster Management Manual, ito ay isang ahensya na may administratibong desisyon at gawain patungkol sa bawat yugto ng isang sakuna. Mapapansin sa mga kahulugan na ang pamamahala ng kalamidad o disaster management ay hindi lamang tumutugon pagkatapos ng kalamidad, bagkus gumagawa din ng mga hakbang upang muling makabangon at manumbalik sa dating pamumuhay ang mga tao sa isang komunidad. Sa pagkakataong ito, unawain natin ang mahahalagang termino o konsepto na makatutulong upang higit na maintindihan ang kahalagahan ng disaster management. Ang sumusunod na kahulugan ay isinalin sa Filipino mula sa Disaster Risk Management System Analysis, a guidebook ni Nabaas at mga kasama noong 2008. Hazard. Ito ay banta na maaaring dulot ng kalikasan o ng tao na maaaring sanhi ng pinsala sa buhay, ari-arian at kalikasan. May dalawang uri ng hazard. Ito ay anthropogenic hazard o human-induced hazard. Ito ay mga hazard na bunga ng mga gawain ng tao. Halimbawa nito ay ang mga basura na itinatapon kung saan-saan at maitim na usok na ibinubuga ng mga pabrika. Natural hazard. Ito naman ay mga hazard na dulot ng kalikasan. Halimbawa nito ay ang lindol, tsunami, landslide at storm surge. Disaster. Ito ay mga pangyayari na nagdudulot ng pinsala sa tao, kapaligiran at mga gawaing pang-ekonomiya. Ito ay maaaring resulta ng hazard, vulnerability o kahinaan, at kawalan ng kakayahan ng isang pamayanan na harapin ang mga hazard. Vulnerability. Kahinaan ng tao, lugar at infrastruktura na may mataas na posibilidad na maapektuhan ng mga hazard. Ang mga kalagayang heograpikal at antas ng kabuhayan ang kadalasang nakaiimpluwensya sa kahinaang ito.
Halimbawa, mas vulnerable ang mga taong naninirahan sa paanan ng bundok at ang mga bahay na gawa sa hindi matibay na materyales. Risk: mga pinsala sa tao, ari-arian at buhay dulot ng isang kalamidad o sakuna. Ang mababang kapasidad ng isang pamayanan na harapin ang panganib na dulot ng kalamidad ay nagiging dahilan ng mas mataas na pinsala. May dalawang uri ito, ang human risk at structural risk. Resilience: ito ay kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto ng kalamidad. Ang pagiging resilient ay maaaring makita sa mga mamamayan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng kasanayan at kaalaman tungkol sa hazard ay isang paraan upang sila ay maging ligtas sa panahon ng kalamidad. Maaari ring struktural na kung saan isinasaayos ang mga tahanan, gusali o tulay upang maging matibay bago pa dumating ang isang kalamidad. Ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework. Ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 ay may dalawang pangunahing layunin. Una, ang suliranin na dulot ng mga kalamidad at hazard ay dapat paghandaan at hindi lamang haharapin sa panahon ng pagsapit ng iba't ibang kalamidad. Ikalawa, mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan upang maiwasan at mapababa ang pinsala at panganib na dulot ng iba't ibang kalamidad. Ito ang naging batayan sa pagbuo ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework. Nakatuon ito sa paghahanda sa bansa at komunidad sa panahon ng kalamidad o anumang panganib upang mapababa o maiwasan ang pinsala sa buhay at ari-arian. Mga itinataguyod ng PDRRM Framework. Ang paglutas sa mga hamong pangkapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Nagmumula sa pagtutulungan at pagkakaisa ng iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamahalaan, mga ngalakal, non-governmental organizations o NGOs, pribadong sektor, kasama na ang mga mamamayang naninirahan sa isang komunidad ang pagbuo ng disaster management plan. Ang pagbuo ng mga plano at polisiya sa pagharap ng mga hamong pangkapaligiran ng community-based disaster and risk reduction management approach ang itinataguyod ng National Disaster Risk and Reduction Management Council o NDRRNC sa kasalukuyan. Ang Community-Based Disaster and Risk Reduction Management Approach o CBDRRM. Ayon kina Abarquez at Zubair noong 2004, ang Community-Based Disaster Risk Management ay isang paraan upang ang mga mamamayan ang siyang tutukoy, susuri, tutugon, susubaybay at tataya sa mga risk na maaari nilang maranasan, lalo na ang mga pamayanang may banta ng hazard at kalamidad. Isa itong paraan upang maiwasan ang malaking pinsala sa buhay at ari-arian at maisabuhay ng mga tao sa isang komunidad ang kahalagahan ng pagiging handa. Binibigyan diin ang bahaging dapat gampanan ng mamamayan sa pagpaplano, pagdedesisyon at pagsasakatuparan ng mga gawain na may kaugnayan sa disaster risk management. Napakahalaga ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayan dahil sila ang posibilidad na makaranas ng mga epekto ng kalamidad at sakuna. Ayon naman kina Jia at Kenji noong 2004, ang Community-Based Disaster and Risk Management Approach ay isang proseso ng paghahanda na nakatuon sa kapakanan ng tao. Ang mamamayan ay nabibigyan ng pagkakataon na alamin at suriin ang mga dahilan at epekto ng hazard at kalamidad sa kanilang lugar. Bahagi nito ang pagsusuri sa mga nagpapalubha sa epekto ng hazard at kalamidad tulad ng estrukturang panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya.
Sa mga kahulugan na nabanggit, ang tagumpay ng CBDRM approach ay nakasalalay sa pakikilahok ng lahat para sa matagumpay na pagsasakatuparan ng mga patakaran. Halimbawa na lang ang mga isyu at hamong panlipunan. Ang kabiguan nito ay maaaring dulot ng mga institusyon na hindi gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Ito ay maaaring magpalubha sa epekto nito sa isang lugar. Kung kaya't hinihikayat ang lahat na makilahok para sa kaligtasan ng mga tao sa isang pamayanan. Pinagtibay ng isang ulat ng World Health Organization noong 1989 ang tungkol sa CBDRM approach. Binigyang diin dito na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng lahat ng sektor ng isang lugar upang mabawasan o mapababa ang epekto ng mga hazard at kalamidad, upang magkaroon ng mas maayos na plano na tutugon sa panahon ng kalamidad upang mailigtas ang mas maraming buhay at ari-arian sa halip na umasa lang sa tulong galing sa pambansang pamahalaan, at upang mabigyan ng karampatang solusyon ng iba't ibang suliranin na dulot ng kalamidad dahil sa mas organisadong plano na gawa ng lahat ng sektor ng pamayanan. Napakahalaga ang partisipasyon ng lahat ng sektor para sa mas matagumpay na disaster management. Ito ay pinaliwanag ni Sam Path noong 2001 na kung hindi handa ang isang pamayanan, mas malala ang epekto ng hazard at kalamidad. Ngunit, kung mas alerto at pamilyar ang mamamayan sa kung ano ang mga dapat gawin, mas bababa ang epekto nito. Layunin ng CBDRM. Una, bumuo ng isang pamayanang handa at matatag sa pagharap sa mga hamong pangkapaligiran na nakasalalay sa mabuting pagpaplano, pagtataya at paghahandang nakapaloob sa disaster management plan. Ikalawa, maging disaster resilient ang mga pamayanan at maayos na maisagawa ang community-based disaster and risk management approach. May dalawang approach kung paano tumutugon sa mga epekto ng mga sakuna at kalamidad. Una rito ay ang bottom-up approach. Ang mga katangian nito ay ang mga sumusunod. Ang pagtukoy, pag-aanalisa at paglutas sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran na nararanasan sa isang pamayanan ay nagmumula sa mga mamamayan at iba pang sektor ng pamayanan. Ang pamumuno ng lokal na pamayanan ang pangunahing kailangan para sa grassroots development, kasama na ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at mga NGOs. Nabibigyan ng pansin ang magkakaibang pananaw ng iba't ibang grupo sa isang pamayanan na makatutulong sa paglaban sa mga hazard at kalamidad. Ang karanasan at pananaw ng mga taong nakatira sa isang disaster-prone area ang nagiging pangunahing batayan ng plano. Ang pagkilala sa mga pamayanan na may maayos na pagpapatupad ay isa sa mga salik upang maipagpatuloy ang matagumpay na bottom-up approach. Kailangan ng maingat at responsableng paggamit ng mga tulong pinansyal. At ang matagumpay na bottom-up strategy ay natatamo dahil sa malawakang partisipasyon ng mga mamamayan sa komprehensibong pagpaplano at pagbuo ng desisyon. Ang ikalawang approach naman ay ang top-down approach at ilan sa mga katangian nito ay ang mga sumusunod. Ipinapaubaya sa mas nakatataas na tanggapan o ahensya ng pamahalaan ang lahat ng mga gawain tulad ng pagpaplano hanggang sa pagtugon sa panahon ng kalamidad. Kadalasan ang pananaw lamang ng namumuno ang nabibigyang pansin sa paggawa ng plano kung kaya't limitado ang pagbuo sa disaster management plan. Ang mga karanasan, pananaw at pangangailangan ng mga mamamayan ay hindi rin nabibigyan ng pansin. Sa kabuuan, nagiging mabagal ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa hinang hindi pagkakasundo ng pambansang pamahalaan at ng lokal na pamahalaan
tungkol sa mga patakaran at hakbangin na dapat gawin sa panahon o pagkatapos ng kalamidad. Karaniwan ng sistemang ito ay laging binabatikos at nakatatanggap ng mga kritisismo sa kadahilan ng napapabayaan ng mga mamamayan na may mataas na posibilidad na makaranas ng epekto ng kalamidad at kadalasang hindi na ibibigay ang mga pangangailangan ng mga tao. Ang kalakasan ng dalawang approach ay napakahalaga sa pagpaplano ng disaster risk management. Ang mga pananaw ng mga namumuno sa pamahalaan ay dapat at mahalagang maisaalang-alang dahil sa kanilang kaalaman sa mga sistemang ipinapatupad ng disaster management. Magkakaroon ng holistic na pagtingin sa kalamidad at hazard sa isang pamayanan kung magsasanib ang dalawang approach. Mainam din na isaalang-alang ang pananaw at karanasan ng mga mamamayan sa pagbuo ng disaster risk management. Sa ngayon, kasapi na sa proyektong Partnerships for Disaster Reduction Southeast Asia o PDR-SEA Phase 4 2008 ang National Disaster Coordinating Council o NDCC. Nakilala ngayon bilang National Disaster Risk Reduction Management Council ng Pilipinas. Layunin ng programang ito na maturuan ang mga lokal na pinuno sa paggawa ng community-based disaster risk management plan. Binibigyan ng sapat na kaalaman at hinahasa ang kakayahan ng mga lokal na pinuno kung paano maaayos at maisasama ang CBDRRM plan sa mga plano at programa ng lokal na pamahalaan. Malaki ang bahaging ginagampanan nito sa pagkamit ng mas mahusay at epektibong disaster management plan. Bukod dito, mas masisiguro na ang magagawang disaster management plan ay nakabatay sa pangangailangan at kakayahan ng pamayanan na harapin ng tama at maayos ang iba't ibang hazard at kalamidad na maaari nilang maranasan. Kapag nagawa ito ng maayos, mas matutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at magagamit ng maayos ang kanilang mga resources. Higit sa lahat, mas epektibo ang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan dahil ang plano ay ginawa kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan at kabilang ang mga mamamayan. Ito ang disaster management. Muli, ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!